Dihiton na inin residensya aton Congresswoman ni Honorable Congresswoman Maria Maria P. Abunda. Itong bugto iton na pinakasikat nga taga-isti nga artista nga hiya Kuya Boy Abunda. Ini nagkamayan higayon ang Samar Media hinpagkadi hiton na syudad nga mabaysay hiton Borongan para mangaro kitahin na mensahe hiton aton honorable nga congresswoman hit mga taga Borongan. I mean pagabihay mo ko nga maupay naman nagabi liwat tayo. Maupay liwat nagabi agali kasi mga Boronganan yan bisan nga ko sa kalibutan maupay nagabi. Yes. Ano pagkakaibahan selebrasyon haluna kaysa hiton yana nga celebration hiton na piyesta hiton Borongan? Pagkakaiba, nandito ba ako nung piyesta last year? I think sige, nandito pala ako. Para sa akin wala naman siguro pagkakaiba. At least ang mga tao naman nag-i-enjoy. At saka yung amin naman amin naman pagkuhan ito na kapiestahan, sugad ko pangani kagabi, na itong tuklas na ginagawa namin, almost 23 or 24 years since nanay, once is there, the councilor of the city of Borongan. Ngayon, na-continue na ito na nagpapasalamat na ni aking mga taga-local government unit together with the executive committee na nagtitiwala sila si Hira Haamon na kaptan ito na programa, ito na palabas na tuklas. So, amin pa kay ito magbugto, ating family, pagpasaya, entertainment, mga Boronganan, asa pa Boronganan, iba pa nga mga tao nga nabisita Borongan City. Aside din ni Congresswoman, ano pa mga iba pa nga angay naton baga tigamnan para din sa Borongan? What do you mean ito na mga yun nga, suga din nga tuklas, ano pa dapat ng mga matuklasan? I think siguro parehas pa rin ang iramang programa kasi ngayon dili nakaka-focus na hit mga program at mga kuan ito mga aktibidades ito ng Borongan City kasi una-una na niyo, this is a 597 barangays in the whole Eastern Samar. This is a long district. Usually, talaga sa totoo lang, dili kapag pinaka-upay-upay. Ugali ko talaga to remote barangays. Kinakad ko talaga mga barangay hit bugos ni Eastern Samar. Kaya, diri talaga masugat nga naanok din ni Magagit Borongan, nga puro na la Borongan. Siguro naman, itong mga chief executive bawat municipality, dapat mag-care ito na ini kanya-kanya munisipyo kasi na ating panahon tutok man talaga ka Borongan ang pagpakaupay, pagkahatag, yung mga programa ang aking mga constituent ng Borongan City. Congresswoman, do you have a plan to separate first and second? Actually, dito in the 18th Congress, nag-file na ako ito to separate magkaroon ng first and second district. And then, hanggang na nadaman, ipinail na naman ito, siguro dahil ka, ay doon na to, kung damo itong ginatrabaho ang Congress, nga diri pa ini nakikita nga pag-separate ini nga distrito to first and the second district. Ano't magiging advantage kung ma-divide? Siguro, sa atin kasi, siyempre, pag hindi react nga nagpipinag-aram-aram, I have to tell you the truth. Na bago ito lahat, nagpapakian ako. Example, Ayo, Southern Leyte. Tinatanong ko yung merkado kasi mga kaibigan ko. Yan na nga Southern Leyte, doha nga distrito. In terms of mga kaupayan. In terms of aside from kaupayan, na kung habang AIRA, sabihin natin. Ano ba nangyayari? Halimbawa, akin AIRA is 2.5 billion.
gintuto nga pabait dinhit iyo distrito or may panibagong IRA na 2 something billion sa first district at the second district. Napag-alaman ko lang na until now, kaiyo sa itong Southern Leyte, parang ang 2+ billion nagtutuga IRA until now. Pero siguro sa katagalan, kasi parang bago lang yata ito na second district, yes, na aprobahan. Siguro sa katagalan, I think kung ano itong first na IRA, masugan liwat itong second district. So, kung halimbawa, may ada na kanya-kanya, mas lalo ang bayan. Kasi may kanya-kanya na sila. Diri na hira nagbubuti. Yun ang makaintindi ko ngayon sa na mag-first and second district. So, from the proposed bill, kung Makati, mag-grant yun, saan district mapupunta yung Borongan City? First district. First district, okay. First district, Borongan to Hipapag, yun ang first district. From Maydolong, Giwan, Lawaan, Balanghiga, Hiporlos, Kinapundan, Giwan, Mercedes, Salcedo, Macarthur, Hernani, Llorente, Balangkayan, Maydolong, yun ang second district. Mas to the qualification, qualified po ba yung Yes, qualified na ang Eastern Samar. yung municipio po daw? Every district. Munisipyo, hala, tingnan ko lang, I have to count it, ha? I have to count it. I cannot memorize kung ilan sila, to be sure. And 22 ang municipality, pero 23 sila in one city. So how about district capitals? For the first district, sigurado na yung Borongan. I of course, yes. Because Borongan is the city. How about on the second district, going south? I think pag second district, I think ang malaki kasing ang bayan ang Giwan Kasi dito sa amin, sa Eastern Samar, ang malaking Borongan, Giwan, na Dolores, Oras, then back to Salcedo. Ganon. Where do you prefer? Siyempre, first district. Of course, yes. Paano kung yung makakalaban mo din dito is malakas din? Wala akong pakialam sa laban. Kahit sino laban ako. Ito lang. Na pwede rin ako mag-stay just in case in second district because we have also house in second district sa Llorente. Pero wala akong hindi naman sa pagyabang pagkababae ko, palaban. Basta para sa bayan. Iyan lang ang akin. Kaya kung ano man, kahit sino sila at sino rin ako, laban ako. Kung What? love life. Love life. May love life. Masaya. Yeah. At least, ang asawa ko, kahit lang kami mahirap, the most important for us, nagkakaintindihan. So, sa awa naman ng Diyos, wala naman kaming away, yun lang, ako lang ang madaldal. Kung ano't legacy nimo kung nga ipapabili nimo nga mga magiging proud ka for this next election? Una, kagaya ang legacy ko una dito sa siyudad ng Borongan. Siguro nakita naman yung pagbabago ng mukha ng Borongan. #Baisay. Na kung baga, yun ang sinasabi ko sa kapatid ko kay Boy. Ikaw sikat ka, iba ako. Pero alang-alang sa mga magulang natin, ayaw mo dumisan o dumihan ang ating pangalan, yung dignidad ba. So I work hard in the siyudad ng Borongan, the city of Borongan. Ngayon, because this is Eastern Samar as a whole, mahirap na ako magsalita tungkol sa mga infrastruktura, pero sabi ko pa nga, since nga umupo ako ng 2019, na sumunod ako sa isang congressman, pero ang ginawa ko, ano ang mga proyekto niya noon, ipinagpapatuloy ko na walang dungit na sasabihin ko na no, I will not finish this project because he is not my friend. No.
Kung ano ang maganda, anong dapat gawin mo para sa bayan mo, gawin mo. Na hindi mo naiisipin kung ano ka mang kulay. Anong sinisiring Congresswoman? Tatak Asinso. What? Tatak Asinso. Tatak asenso na, tatak asenso. Tatak Abunda. Tatak Abunda ng Asinso. Asinso. Asinso naman ako eh. Tatak asinso. Tatak asinso. Para sa puso. Puso ng bayan. Kung paano niyo mo ginaandaman dyan at next ng election? This coming election actually, Kasi medyo mabugat. alam mo sa totoo lang, how many times na tumitingin ako sa taas to ask God, bakit po anong nangyayari na ito ngayong panahon? Kung baga para akong bata na nagkukumpisan sa pari na, Padre, ano bang kasalanan ko? Marami ba akong pagkukulang na ganito ang nangyayari sa akin? And then, I realized naman na siguro ang Panginoon Diyos, mayroon siguro siyang mensahe. Mensahe ito sa akin ng Panginoon Diyos na mayroong dapat akong gawin na nakakaiba siguro sa nangyayari na ito. Sanglit, ang aking sugad, kahit ano pa man ang mangyari man, win or loss, I have to accept it. Mula sa puso ko, dahil sabi pa nga ng nanay ko at kuya boy ninyo, ano mo sa isip na ang laban, mayroon na nanalo, mayroon na tatalo. So, nakasit na ang mind ko, nakasit na ang puso ko, whatever happened, I will accept it. Gin-expect mo ba ini kung hinanabo ay may hina? Na sana ang ini-expect ko, ako'y mananalo. Hindi. Go. Okay. Kung according to Comelec records, lamang daw ang botanting mga babae, ano ang masasabi mo? Laman ang babae. Sa Comelec records throughout the world, ang babaeng botante ang nangunguna, ang pinakamarami kaysa sa lalaking botante. Ano ngayon ang masasabi? Nako, kung ganun marami kami babae, and I'm sure, babae ang mangunguna manalo. Because ang babae, walang mga anak kung walang babae. Hindi darami ang anak kung walang babae. Di ba? Kung may tanong lang ako about Boy Abunda. Yeah. Kung siya ay papasok sa politika, siya ba ay papasok at the national level or at the local level? Actually, ilang beses na yan siya inaya mag-run for any position sa taas. Noon, naalala ko pa yan, na nung panahon ni Pinoy, ginayaya siya na you-run to become a secretary. Pero I do not know bakit hindi siya pumapasok. Siguro, mas masaya siya sa kanyang trabaho na yon. Kaya siguro dito sa pamilya namin actually, dahil siyempre mahirap lang, pamilya ko lang ang pumapasok ng politika. Kaya sabi ko nga noong kay Boy, sana hanggang mayor lang ako. Wala akong pangarap maging congresswoman, maging ano pa man, pero siguro destiny ito. Hindi ko pinangarap maging politika. Okay na ka mo, message na. Kung message na lang kung mga taga-Eastern Samar ay mo jurisdiction. Na ang akin lang masasabi sa mga taga-Eastern Samar na pagdating sa buhay, ang akin lang magsipag tayo, pagtulungan tayo. Kailangan ng kooperasyon bawat isa. Don't be waiting for the kuan ng gobyerno. Like for example, itong mga programa, mag-aantay ka na lang ng hulog ng tupad, akap, AX.
kinabukasan wala. So, kailangan ang tao sa summer, you have to work hard. Magsipag po tayo. At saka ang importante sa lahat, respect one another. And siyempre, above all things, ang Panginoon Diyos. Thank you so much, Kong. Mga salamat, Congressman Maria P. Abunda. Ito, the Lone District, ito, the Eastern Samar. Bibirahan ka pa ni Kong. Media. Tutok lang. Mabayang gabi. Thank you, Kong.